Naranasan ang blessing ng ating Panginoon. Gusto niyo po ba ng blessing ni Lord? Parang ayaw niyo naman. Yan po, dalawa lang po ang nararanasan ng tao sa mundo pong ito. Gusto niyo po bang malaman? Ang blessing at ang curse. Alam ko, ayaw niyo po ng sumpa, kundi ang gusto niyo ay biyaya. Kaya sa gabi pong ito o sa oras pong ito, anuman ang ating kalalagayan sa ating buhay sa oras na ito, nais ng Diyos. Mula doon sa ilalim ng sumpa, ilipat ka ng Panginoon doon sa ilalim ng biyaya. Kaya nga maraming kabataan na ngayon o maraming anak ay hindi nila nalalaman at kung paano makukuha ang biyaya ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang mga bata o mga anak na pinagpala ng Diyos. Kapag ka umaalis ng tahanan ang isang anak, ano ginagawa? Nagmamano o nagbe-bless sa kanilang mga magulang. Na sila ay nagpapaalam sa kanilang magulang na sila ay aalis ng kanilang tahanan. At sa pag-uwi, ang ginagawa pa rin ng anak na pinagpala at ibine-bless ng Panginoon, ang ginagawa pa rin niya ay nagbe-bless sa kanyang magulang pag-uwi. Ginagawa pa po ba natin ngayon? Wow, glory to God. Sabi, amen. Parang ilan na lang. Ginagawa pa rin po ba natin ang pagbe-bless o pagmamana sa ating magulang? Amen! Yo, glory to God, no? Dumami, lumakas. At ang pagrespeto at pagmamahal sa ating magulang ay isang paraan para makita ng Panginoon na ikaw ay karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon. Yun tayo ay sumasagot ng po at very good. Alam niyo po, pagka ganito po ang mga kabataan sa JCLM Calamba na umattend ng program, ay talagang mula sa ilalim ng sumpa, dadalhin po tayo sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Kaya lang nakakalungkot po talaga, hindi po tayo exempted sa trap o sa pain ni Satanas para tayo ay manatili sa sumpa. Kaya kung gusto niyo po talaga na kayo ay pagpalain ng Panginoon at hindi manatili sa ilalim ng sumpa, nais ng Diyos ay pag-aralan po natin ang title natin pag-uusapan, How to Get Blessing. Gusto niyo po ba yan? Parang ayaw niyo naman. Gusto po talaga ng Panginoon pagpalain po ang lahat ng tao. Kaya lang, sabihin niyo po sa katabi niyo, may decision ka. May pagpili ka. Tayo po ang gagawa ng ating destinasyon o ng ating journey sa ating buhay. Andiyan ang Diyos, sabi nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang. Kaya makikita natin, napakahalaga po niyang ating pag-uusapan. How to get blessings. Kaya nga, maraming kabataan ngayon umiiyak, malungkot, at hindi nila gusto ang kanilang sitwasyon sa buhay. Why? Wala po sila dyan. Nandun po sila sa opposite side ng ating pinag-uusapan. Kaya kung gusto po natin talaga, sabi po dito sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 25, sabi po dito, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos na nakakalimot ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang ginagawa. Tayo po'y sumandaling yumukod, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong makapangyarihan salita, banal na salita. Ayon sa pagkabasa, Panginoon, patuloy na mangyari at magkatawang tao ito sa aming mga buhay. Lalo tigit sa mga kabataang ito na makakapakinig ng iyong salita, makapangyarihan at banal na salita. Panginoon, ibigay niyo po sa amin ang binhi po nito, matanim sa aming matabang puso at ito ay tumubo, lumago at mamunga ng 30, 60 at 100 ibayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Upang sa gayon, mailayo po kami, Panginoon, sa warning ng aming Kristo sa John 10:10 na naparito lamang si Satan para kami ay dayain, pagnakawan, wasakin at patayin ang aming mga buhay. Ngunit hindi ka papayag, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong pangako, kami ay bibigyan nyo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya.
Tunghayan niyo po ang mga kabataang ito na nakikinig at makikinig ng iyong makapangyarihan salita. Panginoon, subuin niyo po libo-libo yung anghel para kami ay gabayan sa aming pag-aaral ng iyong makapangyarihan salita. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In this place, manifest your presence, power, and miracle upang hindi kami umuwi na ganun pa rin ang aming buhay, kundi magkaroon ng malaking pagbabago, Panginoon, ang mga kabataang ito na iyong pagpapalain habang sila'y nabubuhay sa mundo ito. Muli, sa inyo ang parangal, papuri, pasalamat, ang lahat ng pagpapalain ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hindi ko alam ang sitwasyon ng inyong buhay. Si Lord alam. Kung kayo ay masaya, malungkot, o kayo ay may tagumpay o kabiguan. Pero sa araw pong ito, yung katanungan pong yan ay mapasa ating lahat kung paano ba natin makukuha at makakamtan ang blessing na nagmumula sa ating Panginoon. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, gusto mo ba talaga ng blessing? Kasi kung ayaw po natin yan, given ang curse o sumpa na nagmula kay Satan. Kahit ayaw mo, ibibigay niya sa'yo. Yun ang truth. Pero sa araw pong ito, pag-aaralan po natin kung paano po natin susungkitin, kukunin ang blessing na nagmula sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga makapangyarihan salita. Una, sabi po sa verse 21 and 22, sabi po doon, wala po dyan sa PowerPoint, pero andito po sa notebook ko, sabi po dito, kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ikalawa, sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Alam niyo po, kung talagang gusto po nating makuha po yan, una na mensahe ng Panginoon na dapat po nating gawin, sabi diyan, I must receive God's Word. Gusto niyo po ba talaga? Sabihin niyo po sa katabi niyo, tanggapin mo na. Huwag mo nang ayawan ang blessing ni Lord. Tama po ba? Minsan kaya hindi magkaroon ng breakthrough at katagumpayan ng isang kabataan o ang isang tao o isang anak ng Diyos dahil iyan po ang malaking kulang sa kanyang buhay. Ayaw niyang tanggapin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, kaya lang naman pinagpala ang mga tao ay dahil tinanggap ang salita ng ating Panginoon. Once na tayo ay nagdesisyon na tanggapin ang salita ng Diyos, sabihin niyo po sa katabi niyo, pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, ay yayaman ka. Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang sa financial o properties na kung saan meron tayo, kundi kahit buhay po natin, ay higit ang salita ng Diyos ayon sa ating Panginoon Kristo. According to book of Matthew chapter 4, sabi ng ating Panginoon Kristo kay Satan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung maunawaan po natin, ang pinakasikreto ng tao na nabubuhay sa mundong ito, kaya siya magiging mayaman. Hindi lamang kayamanan pang mundo, kundi kayamanan panlangit ang makakamtan po natin. Ang una po nating ginawa ay tinanggap po natin, na-receive po natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga po niya. At kung ano po ang mangyayari, sabi po doon, kung babalikan po natin ang salita ng Diyos, at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Dapat malalaman natin, natanggap po natin ang salita ng Diyos kung ito ay mananatili sa ating puso. Sabi po doon, hindi sa ating nguso. Amen po ba? Kaya minsan, ang tao ay puro salita.
pero hindi niya maisagawa. Why? Kasi andito lamang sa kanyang isipan, hindi pinapasok sa kanyang puso para ito ay talagang mangyari ang kalooban ng Panginoon. At kapag ka nasa puso na ng tao ang salita ng Diyos, ano po ang mangyayari sa kanya para pagpalain siya ng Diyos? Una, sabi po doon, nagkakaroon siya ng righteous living. Nagiging matuwid ang isang anak ng Diyos. Wala sa edad, wala sa posisyon, wala sa yaman o kahirapan, kundi ito ay makikita sa isang tao na kung saan binabago ng Diyos ang kanyang buhay. Sabi doon sa verse 21, nagkakaroon siya ng righteous living. Nagiging matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos. Kaya sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi doon, "Datapwat unahin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran na sinasabing righteous living." At ano daw? Ang pangako ng Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa inyo. Ganun po kabuti ang Panginoon para po tayo ay pagpalain ayon sa kanyang salita. Ang tanong, reality check. Mahalaga ba sa atin ang salita ng Diyos? Tanungin nyo nga po katabi nyo, mahalaga ba sa iyo ang salita ng Diyos? Idugtong nyo po, nagjo-journal ka ba? Nagdi-devotion ka ba? Alam niyo po, kung hindi po natin ginagawa yung mandato na ibinigay po sa atin ng Panginoon sa Joshua 1:8, ano sabi doon? Basahin mo aklat na iyon araw at gabi. Para ano? Para matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. At para ano? Para ikaw ay guminhawa at magtagumpay. Kaya kung hanggang ngayon ay hindi pa natin pinapahalagahan, tinatanggap ang salita ng Diyos sa ating buhay, at wala pang laman ang puso natin ng salita ng Diyos, hindi po natin marireceive ang blessing ng ating Panginoon. Why? Kasi ang magtuturo po sa atin ng daan at susi para tanggapin natin ang blessing ni Lord, hindi ang sumpa ni Satan. Sabi doon sa una ng mensahe ng Diyos, I must receive God's word. Yun po ang mahalaga. Kahit tumagal po tayo sa JCLM Kalamba, pero kung hindi natin papahalagahan ang salita ng Diyos, maniwala po kayo kay Brother Benji, hindi po natin marireceive ang blessing. Makatanggap ka man, hindi mo alam kung talagang yun ay galing kay Lord o kay Satan. Kahit si Satan, itatrapo ang tao para i-bless siya, pero sa dulo nun, papatayin ka, papahirapan ka, pagdurusahin ka. Sumpa at sumpa ang mararanasan ng tao. Nawa, nagkakaintindihan po ang mga kaproject ko na kung saan ang una po natin dapat gawin, sabi doon, I must receive God's word. How to get blessings? Yan po talaga yon. At ang magiging bunga po niya pag tinanggap natin ang salita ng Diyos na pinakakayamanan po natin sa ating buhay, ay magkakaroon ka ng righteous living. Totoo po ba na tayo ay hindi exempted sa kasalanan? Amen po ba? At lalo ng mga kabataan naka-prone, talagang nakaharap everyday sa pagkakamali, pagkakasala, at pwedeng pumunta mula sa liwanag, pumunta ng kadiliman. Pero pagka tayo ay may tinanggap na salita ng Diyos, lahat ay tatanggihan natin ang alok ni Satanas. Na alam natin na yung salita ng Diyos na nagbibigay liwanag at pag-asa sa atin, ay dadalhin tayo sa blessing ng Panginoon. Hindi sa ilalim ng sumpa, kundi sa blessing ng ating Panginoon. Alam niyo po, si Brother Benji po ay pinagpala po ng Panginoon dahil sa salita ng ating Panginoon. Kung hindi ko po nabasa ang salita ng Diyos na noon, sinasabihan ako ng aking lola, Apo, binabasa ko po ang mga comics at tanda ko pa ang mga pangalan ng comics, Aliwan, Pinoy Classics, at
Marami pang iba. Pero sabi ng aking lola, ako, wala akong mangyayari sa buhay ko dyan. Ito ang Bible, basahin mo. Hindi ko po siya naiintindihan nung time na yun. Maaaring ang iba ay kaedad ko nung time na ako pinakausap na aking lola. Siya ay malapit sa puso ng Diyos at talagang ika nga pinapahalagahan niya ang salita ng Diyos. At hindi mangyayari sa buhay ng isang tao na mamuhay sa katuwiran according to Matthew 6:33 kung wala po ang salita ng ating Panginoon. Why? Kasi sa salita ng Diyos nun lamang natin malalaman ang tama at mali. Amen po ba? Amen! At doon natin mauunawaan yung gusto ng Diyos at yung ayaw ng Diyos sa buhay ng tao. Pero kung binabaliwala natin ang salita ng Diyos, hindi mo kayang mamuhay ng merong katuwiran at ikalawa, sabi doon, holy living. Kaya, makikita po natin, nais ng Diyos, lumakad po tayo dyan sa katuwiran at kabanalan ng ating buhay para talaga tuluyan tayo maging karapat-dapat sa biyaya ng ating Panginoon. Again. Para malaman natin na talagang tayo ay makapamuhay at makita ng Diyos na talagang tinatanggap natin ang Kanyang salita, hindi natin nire-reject, hindi natin binabaliwala. Pinaka-basic na ipinapagawa po sa atin ng Panginoon at ng ating pastor. Hindi lang utos ng pastor po natin, kundi utos ng Panginoon. Very basic. Lalo na sa mga nagla-life class o nagtitraining o nag-schooling, mula life class hanggang Destiny 3, tingnan po natin. Makatapos man tayo ng ating training o schooling, pero pag hindi natin ginagawa yung basic, hindi po natin makukuha ang blessing nito. Ano ang basic? Kapag ka po ako ay nagsa-cell group, sa work ko ay lagi kong binabanggit po ito. Una, ay yung ating Bible reading. Napakahalaga po niyang mga basic po na yan. Ikalawa ay yung ating prayer. Kanginang umaga, combined prayer work po kanina. Kitang-kita ko po na napakahalaga po nito, pero kayo po ang makakapagsabi na ang mga kaprojen ay pwedeng umattend ng prayer work. Amen po ba? Amen! Tanungin niyo po katabi niyo, nasaan ka kanina? Reality check po yan. Kung talagang gusto po natin pagpalain ng Diyos, dalawa pa lang po yan. Bible reading, prayer. Meron pang pangatlo. Excited po ba kayo? Worship. Yung intimate relationship katulad ni David o ni King David sa Panginoon, siya ay talagang merong alam na tugtugin at awitin para sa Panginoon. Brother David, ba't ka kasama sa basic ang worship? Alam niyo po, napakahalaga po noon na ikaw at ang Diyos ay talaga nagtatagpo sa pamagitan ng mga awiting makalangit. Ilang awitin na makalangit ang ating alam, o mas marami pa ang makamundong awitin tayo memorize o alam. Nawa, nagkakaintindihan po tayo. Yang holy living, yan po nga ating mga ginagawa. Everyday ng ating buhay. Yung righteous living nga, ang hirap na. Pupunta ka pa doon sa next level ng buhay mo, yung holy living. Sabihin niyo po sa katabi niyo, madali o mahirap? Madali o mahirap. Andyan si Satan, dadayain po tayo, lilibangin po tayo sa maraming bagay. Hindi natin magagawang mag-Bible reading, hindi po natin magagawang mag-pray, hindi po natin magagawang mag-worship. Papaano pa? Yung basic po natin gawain, ang kasunod po ay cell group. Sabihin niyo po, cell group. Matay ka ba ng cell group? Sa cell leader naman, nag-cell group ka na ba? Hinahanap na ni Brother Jimwell ang report mo. Di ba? Palakpakan po natin si Lord sa bagay po na yun. Alam niyo po,
Kung talagang gusto po natin pagpalain po tayo ng Panginoon, huwag po kayong papayag na kung kayo man ay hinahatak ni Satan sa sumpa. Dahil yun talaga ang design na gagawin ni Satan sa mga taong wala sa Panginoon, ay huwag po tayong pumayag. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang pumayag. Simple lang ang gagawin mo. Gawin mo lang yung basic ng buhay mo. Ano pa yung ating mga atinan? Hindi lamang cell group, meron pang Sunday cell celebration. Buti ang mga ka-project, nakaka-advance na ng Saturday at may na-attend pa ng Sunday cell celebration. Lahat po ba kayo nag-uulit bukas? Atin po ba kayo lahat bukas ulit? Ayun, glory to God, no? Lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi diyan, sa unang mensahe ng Panginoon, I must receive God's Word. Sabihin niyo po, sabay-sabay po natin sabihin yung unang mensahe ng Diyos, I must receive God's Word. O, sabay-sabaw. I must receive. Alam niyo po, kaya pinagpala yung mga unang tao. Isipin niyo na po, habang kayo nagba-Bible reading from Genesis to Revelation, lahat ng sinaunang tao, simulan natin kay Noah, pababa sa henerasyon natin, lahat ng tumanggap ng salita ng Diyos, pinagpala. Pero yung nag-reject sa salita ng Diyos, napahamak. Yun po ang truth. Kaya madaling unawain ang salita ng Panginoon, makakapamuhay ka lamang sa katuwiran at sa kabanalan na nais ng Diyos sa buhay po natin. Alam nga namang i-bless ang tao kung hindi namumuhay sa katuwiran at kabanalan. Amen po ba? Eh kung ikaw mamumuhay sa kasalanan at mamumuhay sa kasalanan, mapupunta ka sa ilalim ng sumpa. Ikalawa, sabi sa verse 23 and 24, sabi doon, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Ikalawa, sabi po doon, na mensahe ng Diyos na dapat po natin gawin para po tayo pagpalain ng Diyos, I must reflect on God's Word. O sabay-sabay na po natin sabihin ulit, I must reflect. Iyan po ang nais ng ating Panginoon. Lahat naman tayo nananalamin. Amen po ba? At sa salamin, makikita po natin kung ano ang ilagay mo doon, magre-reflect. Kaya nga kapag ikaw ay humarap sa salamin, makikita mo ang itsura mo, anyo mo, o kung ano man ang ayos ng pagkatao mo. Kaya sabi diyan, I must reflect on God's Word. Kaya nga yung una, makatotohanan, na dapat munang tanggapin ang salita ng Diyos, matatanggap lamang natin yan kung, sabi nga doon, sabi sa salita ng Diyos, sabi doon, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao. Ano po dapat natin gawin para mag-reflect po sa ating buhay ang blessing ni Lord? Hindi lang natin tanggapin ang blessing ni Lord, kundi maipakita natin na tayo pinagpapala ng Diyos. Una, sabi doon, read it. Basahin po natin. Ipinagdidiinan po na kung saan napakaganda po sa JCLM Calamba, malalaman na ikaw ay talagang faithful at obedience sa ating Diyos at sa ating pastor kapag ka nakikita yung iyong ginagawa na nagsasend ka ng iyong devotion. Taas po ang kamay, reality check ulit. Ang nagsasend ng devotion sa group chat nila, o ilan lang. Paano natin masasabing tinanggap ang salita ng Diyos? Sabihin niyo po sa katabi niyo ulit, tanggapin mo na kasi. Para pagpalain ka ni Lord. Tama ba? Alam niyo po, itong mensahe pong ito, talaga mapakinabangan po natin. At maisabuhay po natin.
Una, gusto talaga ng Diyos sa ating buhay, ay huwag natin baliwalain yung kanyang makapangyarihang salita. Hindi lang basta salita, kundi makapangyarihang salita. Kasi kung ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, kaya kanyang hanguin, alisin sa ilalim ng sumpa at dalhin ka sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Pero pwede naman kung ayaw po natin. Kaya lang, may hirapan po tayo. Sabi doon, read it. Siyempre, kailangan kaakibat nun, listen it. Makinig tayo sa salita ng Diyos. At napakahalaga po niyan, na ginagamit natin ang dalawang parte ng ating katawan, ang ating mata, ang ating tenga, para maunawaan po natin, para mag-reflect sa ating pagkatao ang salita ng ating Panginoon. Ulitin ko po ang tanong. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto niyo ba? Gusto mo ba? Pero kung ayaw po natin, paano ito mangyayari? Yung question na kung saan, how to get blessings. Simple lang itinuturo sa atin ng Panginoon. Nakakadalawang major point pa lang po tayo at itinuturo sa atin kung anong ating gagawin. Pero kung hindi natin susundin at gagawin po ito, paano na? Hindi natin makakamtan ang blessing ng ating Panginoon. Sabi doon sa una, read it, islang, listen. Napakahalaga po niyan. At sabi nga doon, sabi po dito, ang hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. At ano daw? Sabi doon, umalis matapos makita ang sarili. Humarap, tumalikod na agad. Hindi pinagmasdan kung ano ang dapat niyang ayusin at gawin sa kanyang buhay. Maaaring magulo pa ang buhok, maaaring may mumuta pa kung kagigising lang, pagharap niya sa salamin, at may dumi pa, at may dapat pang ayusin, yung kuhedyo niya ay hindi pa maayos, yung pagkabutonis niya ay hindi tama, at maraming mali na simbolo ng kasalanan sa buhay na hindi nakikita ng maraming tao. Kaya minsan hindi niya magawang basahin ang salita ng Diyos, pakinggan ang salita ng Diyos. Why? Sabi po doon, hindi niya nais isagawa ang salita na kanyang napakinggan at kanyang nabasa. At ano daw? Sabi doon, bigla na lang niyang babaliwalain at ano daw? Agad malilimutan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong kalimutan. Bata ka pa para magkaroon ng amnesia. Tama po ba? Alam niyo po, minsan pinapaalalahanan tayo ng ating pastor, ng ating mga magulang, ng ating sa leaders. Pero bakit nangyayari pa rin? Nasabi po dito na para tayong humarap lang sa salamin at agad nalilimutan. Kasi nga po, ikalawa sabi doon, review it. Kapag ka po kayo nagbasa ng salita ng Diyos, wag lang basta nabasa, wag lang basta napakinggan. Sabi po doon, meditate it. Sabi doon, review it, equivalent to meditate it. Alam niyo po, para tayong kumain na kung saan hindi basta lulok agad, kundi minumuya po natin para yung sustansya ng pagkain ay makuha po natin. At alam niyo po, ang ibine-bless talaga ng Panginoon ay yung nakikita sa kanyang buhay, yung nabasa niya at napakinggan niya ang salita ng Diyos. Pero pagka hindi nakita at nag-reflect ito sa buhay niya, ay may hirapan po talagang pagpalain ng ating Panginoon. Ano ang ating maririnig? Hanggang ngayon, hindi ka pa nagbabago. Tama po ba? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ugali mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maiwan-iwan ang mga kinahihiligan mo. Alam ko, naiintindihan niyo po ang mensahe ng Panginoon. Hanggang ngayon, wala ka pa rin respeto sa magulang mo. Hanggang ngayon, tamad ka pa rin. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo.
Pero pagka talagang nag-reflect sa atin ang salita ng Diyos, na kung saan ginawa natin sa ating buhay na tayo ay nagbasa at nakinig sa salita ng Diyos, at nireview natin, mineditate po natin, automatically, magre-reflect po ito sa ating buhay. Paano magre-reflect ang pag-ibig sa iyo kung hindi mo nabasa na ikaw ay mahal ng Panginoon? Tama po ba? Paano magre-reflect sa iyo ang salitang pagpapatawad kung hindi mo nabasa? Ang sinabi natin pa ng Kristo sa kanyang mga disciples sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, ang hindi magpatawad ay hindi patatawarin, at ang magpatawad ay patatawarin ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Very basic yung ating pinag-uusapan. Pero maraming bumabali, wala. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pahalagahan mo na. Alam niyo po, walang na-experience si Brother Benji na tunay na kayamanan kundi ang salita ng Diyos. Why? Ang salita ng Diyos, hindi ka lang niya pagyayamanin. Patatalibuhin ka pa niya. Maniwala po kayo na kahit murang edad mo pa lamang, kapag ikaw ay kinausap ng iyong kapwa, iba kang mag-isip, iba kang magsalita, iba kang kumilos. Pero kung wala kang salita ng Diyos sa iyong puso't isipan, kung ano-ano lang ang iyong iisipin, kung ano-ano lang ang iyong sasabihin, kung ano-ano lang ang iyong gagawin. Totoo po ito, na kung saan hindi lamang natin tinanggap ang salita ng Diyos, kundi nagre-reflect po ito sa ating pagkatao. Sa isip pa lang, mayaman ka na. Pinagpala ka na. Wala pang laman yung bulsa mo nun, ha? Sa isip pa lang yun. Sa puso mo pa natanim ang salita ng Diyos. Talagang yung pagtitiwala at pag-asa at pananampalataya mo sa Panginoon ay lalong lumalalim ang relasyon natin sa ating Panginoon. I hope and I pray na nagkakaintindihan po tayo, mga kabrother. Pangatlo po, sabi doon, remember it. Na kung saan maaalala mo lamang ang salita ng Diyos kung meron ka nang memorize na salita ng Diyos. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo kung may memorize ng salita ng Diyos yan. At kung totoo, sabihin nyo po, tanungin nyo, anong book, anong verse, anong chapter, anong verse. Meron po ba? Inuulit ko po, mga kapatid, huwag nyo pong hayaan na tatagal po kayo sa JCLM Kalamba na kahit isang verse ay wala po kayo memorize. Huwag. Parang awa nyo na po sa inyong sarili. Huwag po kayong manatili na walang sandata, panlaban sa mga tudla ng palasok ni Satanas. Na kapag ka dumarating na ang tukso, pagsubok, at bagyo ng buhay, meron kang huhuguting bala para pamatay kay upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Paano tayo magbibigay sa ating kapwa kung tayo mismo ang nangangailangan? Amen po ba? Pero kung talagang ikaw ay pinagpala ng Diyos, ibinless ng ating Panginoon, talagang kaya mong gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Kausapin niyo po ang katabi niyo, sabihin niyo po, dapat mag-reflect sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Huwag po lang napakinggan, huwag lang nabasa, kundi talagang magkatawang tao po ito sa ating buhay. Kaya nga po, kitang-kita sa mga lingkod ng Diyos, kung talagang sila ay namumuhay, hindi ayon lamang sa kanilang sarili, kundi ayon sa salita ng ating Panginoon. Kapag ka po hindi na bago ang buhay ng isang tao, ibig sabihin, hindi po nila talaga tinanggap ang salita ng Diyos. Hindi nagre-reflect sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga unang tao, binabalik-balikan po natin sila,
na talagang pagka nag-reflect po ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, merong lumalabas na kapangyarihan at nangyayari ang himala ng Diyos. Why? Dahil sila ay umasa at nagtiwala at nanampalataya sa salita ng ating Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Kaya nagkakaroon po ng kapangyarihang baguhin ang ating buhay ng Panginoon mula sa ilalim ng sumpa, dadaling kasi niya sa ilalim ng biyaya ng Panginoon dahil nagbasa ka ng salita ng Diyos. Nakinig ka sa salita ng Diyos. At pinag-aralan mong mabuti ang salita ng Diyos. At minimorya mo pa ang salita ng Diyos para may maalaala ka. Every time na darating sa iyo ang problema, tukso, pagsubok at bagyo ng buhay, magtatagumpay ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magtatagumpay ka. Kung isa sa buhay mo ang salita ng Diyos. At ang panghuli sa ating central verse, sa verse 25, sabi po doon, para makuha po natin ang blessing ni Lord, sabi doon, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao, sabihin niyo po, nagpapalaya sa tao. Sabay-sabaw, nagpapalaya sa tao. Ibig sabihin, marami pong alipin ng kahirapan, ng sumpa kay Satanas. Kaya sabi doon, pagka binasa natin ang salita ng Diyos, ano sabi doon? Pinalalaya po ang ating buhay sa kahirapan, sa sumpa, sa karamdaman, sa lahat na. At tuloy po natin, sabi doon, at hindi isang tagapaginig lamang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka lang tagapaginig. Ikaw ay tagagawa din. Sabihin niyo po. Na pagkatapos ay nakakalimot ang taong iyon. Ang taong iyon ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang ginagawa. O sabay-sabay po natin sabihin, ang taong iyon ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang ginagawa. Ikatlo po na mensahe ng Diyos, how to get blessings, I must respond to God's Word. Yan po ang kailangan po natin. Sa dulo po noon, ay kailangan po natin humakbang, gumawa, kumilos, para naman magkaroon ng kabuluhan at kapangyarihan sa ating buhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga magtataka ang ating mga kakilala sa pagbabago ng ating buhay. Na kung saan, sabi doon, ano ang dapat po natin gawin pagka po tayo nag-response? Sabi doon, be doers of the word. Tayo po ang tagagawa. Tapos na ang mga unang tao na sumunod sa kalooban ng Diyos ayon sa utos ng Panginoon. At tayo naman ang i-delegate ng Panginoon para isagawa ang mga utos ng ating Panginoon. Para ano? Para hindi tayo pagdusahin, pahirapan, kundi tayo ay paginawahin ang buhay ayon sa pangako ng ating Panginoon. Kaya lang, kung hindi yung po natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos, paano po ito mangyayari sa ating buhay? Na tayo po mismo ay ginagamit ng Panginoon na mag-invite pa ng ibang kaluluwa na hindi lamang makakapakinig ng salita ng Diyos, makakaalam ng salita ng Diyos, na kundi sila din ay makakatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa oras pong ito, nais ni Lord, sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka lang tagaupo, gagawa ka rin. Yan po ang mahalaga.